Good morning! Our lesson is all about solving one or more steps routine and non-routine problems involving addition and or subtraction of decimals. Learning task 1. Refer to the table below of liquid and its weight. Answer the question that follows. Write your answer in your notebook. So makikita natin yung table dito. So dito natin kukunin yung sagot sa mga tanong. So yung unang column natin ng table, ito yung different kinds of liquid. Seawater, drinking water, gasoline, kerosene, and oil. Yung pangalawang column naman, yung pounds per gallon o yung bigat nila o bigat ng liquid sa pounds. Makikita natin sa second column ng table. So, sasagutan na natin yung number 1. Kayo na yung bahala sa mga susunod na numbers. So, ang number 1 ay how heavy is 4 gallons of kerosene. So, para masagutan natin na yun, kung ilan yung bigat o gaano kabigat yung 4 na galon ng kerosene, ang pinakamadaling paraan dito, i-multiply natin sa 4, yung pounds per gallon niya na 6 and 664 thousandths. Kaya lang, hindi pa natin nadidiscuss kung paano mag-multiply ng decimals or mixed decimals. So, ang gagawin natin, i-add natin ng 4 na ulit yung pounds per gallon na 6 and 664 thousandths ng kerosene. Kasi addition pa lang ang ating topic at wala pa tayo sa multiplication of decimals or mixed decimals. So, i-add natin. Pag in-add natin yung 4 na 4, 16 carry 1. So, para lang tayong nag-a-add ng whole number. Pag in-add natin yung 4 na 6, 24 plus 1 is 25 carry 2. Pag in-add natin yung 4 na 6, 24 plus 2 is 26 carry 2. I-add ulit natin yung 4 na 6, 24 plus 2 is 26. So, the answer is 26 and 656 thousandths pounds. Yun yung bigat ng 4 na galon ng kerosene. Learning task 2. Solving word problems involving addition and or subtraction of decimal and mixed decimal numbers with or without regrouping. So, use the 4 step in solving word problem. Do this in your notebook. So, para na masagutan natin to, kailangan maintindihan natin ano yung 4 step in solving word problems. So, ito yun. Pag sinabi natin 4 step in solving word problem, ito yung understand, plan, solve, and check. Pag sinabi natin understand, yung first step natin, we are going to read the problem for understanding. So, babasahin natin mabuti para maintindihan natin yung word problem. Hindi natin yun masasagutan kung hindi natin naintindihan yung word problem. So, yun yung pinakaunang importante. Comprehension o pagkaintindi doon sa word problem para masagutan natin. Number 2 is plan. Pag sinabi nating plan, what strategy can you use to solve the problem? So, marami tayong strategy yung ginagamit. Pero karaniwan, pagka mga simpleng word problem lang, ito yung pagpili doon sa for operations o for basic operations ng mathematics. So, atin lang iintindihan kung ang gagamitin ba natin ay addition, subtraction, multiplication, or division. Pero kung mga complicated na word problem, gumagamit pa tayo ng backward operation, gumagamit pa tayo ng drawing para masolve natin, algebra. Pero karaniwan pag madali lang yung word problem, yung for basic operations lang ang ating gagamitin para masolve yung word problem. So, yun yung plan, kung anong gagamitin nating strategy. So, syempre number 3, solve. So, solve na natin o yung solution na gamit yung chosen strategy. Number 4, check. I-double check natin kasi minsan nakala natin tama na yung sagot natin. May nakalimutan tayo o may mali tayong compute, kaya importante i-double check natin o i-check natin yung ating sagot.
Learning task 2. Number 1. Sasagutan na natin yung number 1. In a sale, microwave costs 2,999 pesos and 99 centavos. Its price has been reduced by 500 pesos. What was its price before the sale? So, hindi na natin isusulat kung ano yung mga ginamit natin doon sa 4-step in solving word problem. So, sasagutan lang natin orally. So, syempre, yung una binasa na natin, tsaka intindihin natin itong number 1 na word problem. So, pagka nabasa na natin at naintindihan, plan na tayo. Doon na tayo sa plan. O yung anong operation. Karaniwan naman, pagka madali lang yung word problem, pipilit lang tayo kung ano yung operation na gagamitin natin dito sa word problem na ito. So, syempre, ang gagamitin natin ay addition. Kasi sabi nga rito, nakasale daw yung microwave. So, yung dating presyo niya ay 500 pesos na mas mataas. Kasi binawasan ng 500 pesos yung 2,999 pesos and 99 centavos. So, ibig sabihin, kung tinatanong yung original price niya before the sale, i-add lang natin yun. 500 pesos plus 2,999 pesos and 99 centavos. So, 9 plus 0 is 9. 9 plus 0 is 9. 9 plus 0 is 9. 9 plus 5 is 14, carry 1. 1 plus 2 is 3. So, importante pagka pera ang pinag-uusapan, wag kakalimutan ang peso sign. So, the answer is 3,499 pesos and 99 centavos. Learning task 3. Solve the following word problems. So, gagamitin na naman natin yung understand, plan, solve, and check. Pero hindi na natin isusulat. Write your answer in your notebook. 1 to 2 lang kasi itong word problem na ito. Kaya, kayo nang bahalang magsagot nitong 1 to 2 na ito. Anyway, madali lang naman yung word problem. Thank you. Don't forget to like and subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong math tutorial. Hanggang dito na lamang and God bless po. Thank you.